Ayan o, so tungkol dun sa One Eye Code. So sabi ni Choco Wolf TV, kapag merong sakit yung kalapati mo, ito yung Pakistani oh, yung laging nag-iisa. Yun, may nag-comment nga pala tungkol sa Pakistani mga dre. Ayan yung grupo. Yo, what's up mga dre? Ngayong araw ay magpapalipad ulit tayo ng kalapate. Pero bago yan gusto ko lang i-share sa inyo yung isa kong kalapati na nagkaroon siya ng one eye cold pero hindi ko siya ginamot. Pero gumaling siya mga dre. Ayan. So itong si Viber Chu, yung Viberman Luis Chu ko nakakalapati na yellow saddle, mga dre, lagi ko napapansin na namamagay yung mata niya. Tapos pikit, mga dre, yung isang mata. So basically, it's one eye cold or symptoms ng one eye cold, mga dre. At lagi kong naiisip na gagamutin ko siya pero lagi ko rin nakakalimutan. So every time na napapakainin ko sila, doon ko lang nakikita, and then pag nakita ko siya, sasabihin ko sa sarili ko na mamaya gagamutin ko yan, or paglabas ko, bibili ako ng gamot. Yung mga tipong gano'n hanggang sa nawala na sa isip ko na may kailangan pala akong gamutin sa isa sa mga kalapati ko, which is si Viber Chu ay nagkaroon ng one eye cold, mga dre. Pero yun nga, kalaunan, wala pa yatang isang linggo or umabot ng isang linggo, napansin ko at naalala ko na meron nga palang isang merong one eye cold sa mga kalapati ko at hindi ko siya naihiwalay, mga dre, no? At dahil nga hindi ko siya naihiwalay, posible dapat na mahawa niya yung iba dahil nga nasa isang loft lang sila, hindi naman kalakihan yung loft ko, dapat nakahawa na siya, mga dre. Pero yun nga, gumaling siya mag-isa nang hindi ko ginagamot, ng walang special treatment, although kada hapon marami ako magpakain. So talagang only chicha sila, mga dre, and at the same time nagbibigay din naman ako ng Bitmin Pro, mga dre. And then may mga times na siguro mga once a week, twice a week. Hindi siya consistent kasi nga alagang tamad style by Ex Machina. So naghahalo ako ng 5-in-1 na powder. So tapos lalagyan ko ng garlic oil, pero nga once a week lang yon. Minimum once a week, maximum twice a week, depende kung kailan maalala, mga dreno. Tapos yun, minsan, pero siyempre nga, ito ang kinikwento ko is 1 week period lang yung pinag-uusapan natin dito, kasi nga lumipas yung isang linggo, gumaling na, nawala na yung one eye cold nung si Viber Chu, mga dreno. So yun, hindi ko ginamot, mga dre. So yun, hindi ko rin ginamot, hindi ko hiniwalay, gumaling siya mag-isa. At napakalamig ng klima dito sa probinsya namin, sa Pampanga, mga dre. Dahil January, pero siguro sa inyo rin ay malamig. So siguro yun, sa sobrang lamig, tinablan sila ng sakit, mga dre, dahil bumababa yung immune system ng kahit sa tao, mga dre, no? Bumababa yung immune system natin kapag nilalamig, no? Even though may mga sakit na hindi talaga dahilan yung pagiging malamig, nakakababa naman siya ng immune system at pwedeng mapasukan tayo ng ibang sakit na kahit hindi related sa lamig, no, mga dre. Pero yun nga, kinagandahan nito, mga dre, kinagandahan nito na hindi ko siya ginamot, kusa siyang gumaling, possible na magkaroon siya ng sariling ano ba tawag, antibodies, no, mga dre. So tara, labas tayo, pakita ko sa inyo yung mga kalapati ko. Sa mga bago pa lang dito sa akin channel, wala, hindi tayo ganun kalupitan sa karera, pero enjoy lang, mga dre, dahil dito sa akin YouTube channel, pagdating sa kalapate, pwede kang sumaya kahit walang karera. Let's go outside. Parang magkakasakit na naman yata to, nakakabuisit, ang ina talaga. Hindi, ito share ko lang guys, no, hindi naman sa pagmamayabang, pero baka yung kalapate nyo mas mahal pa rito. Pero etong Pakistani na to, etong Serbian High Flyer na to, pangalawa sa pinakamahal na kalapati ko, mga dre. At ang tagal ko na nabili niyan, August pa yata nung nabili ko yan. Yung isa na shutdown, mga dre, hindi makapagpalahi ng maayos, ayun, na shutdown.
So nung mga panahon na yun nasa learning process pa lang ako ng pag-iibon. And then ito naman, nagkaroon siya ng nag-going light siya nung nandun siya sa looban na yon. So nung nandito siya, nag-going light siya. Ayan, so pinagtatanggal ko na yung ibon dyan. Tapos ito, ayaw na naman tumuka. Ayaw na naman yung tumuka ngayon. At palagay ko mamamatay na to eh. Mauubos na, hindi na magpapalain ng tippler. Kaya yung mga tippler sinasama ko na sa ano eh, sa palipad eh. Magpupurong racing na ako. So kumbaga noong mga panahong lab na lab ko yung mga tippler eh, nag-e-explore pa lang ako sa pag-iibon noon mga dre. Pero sa racing mga off color pa rin talaga. Mag-off color pa rin talaga ako. Pero ito pangalawa sa pinakamahal kong kalapate kasi nga rare yan. Pakistani high flyer. Ay, Pakistani ako ng Pakistani. Buisit talaga eh. And Serbian high flyer mga tropa. Ayan. So mukhang hindi na naman siya tumutuka at kaagaling lang yan siguro mag-iisang buwan na nung gumaling siya mula sa going fucking light mga dre. Tapos yung kapatid niya or yung kasabay kong binili sa kanya or kasabay ko na kasabay niya na dumating dito. Hindi ko alam kung kapatid niya yun or whatsoever pero yun nga na-shutdown yung isa at ngayon mukhang susunod to, which is nakakabisit na. To be honest, hindi ako mag-filter ng emotions dahil ako yung tipo ng vlogger na hindi nagkukunwaring mabait, magalang. Talagang kung ano yung nararamdaman ko as sa pag-iibon yon. Pero kung may magsasabi na hindi ako marunong mag-ibon, sige talaga, di ba? Pero aminado at learning process yan mga dre. So dun sa mga nagsasabi sa akin sa TikTok pa lang na racing na lang daw yung alagaan ko at dito rin mangilan-ngilan sa YouTube, magtatagumpay na kayo sa mga gusto nyong sabihin dahil etong mga tippler nakakaumay na silang alagaan mga dre. Ayun mga tropa, ito yung realidad sa pag-iibon mga dre. Yung ibang vlogger kasi syempre naka-filtered na sila, syempre yung magaganda lang yung pero hindi lahat si 5 TV yan, isa yan sa sa mga nagpapakita ng tunay na nangyayari sa pag-iibon. Hindi lang yung puro maganda yung pinapakita nila, pati yung mga negatibo at mga failures pinapakita namin mga dre. So ito mukhang brown naman na yung ilalabas niyang pakpak. So yung tingting lang. Yung tingting ng pakpak is kulay blue pero siguro pag inilabas na yung pinakabalahibo talaga o yung fur, ilalabas na yung kulay talaga na what do you call that shit? Kulay brown. Mga dre. May nakaligtaan na naman pala akong detalye yung tungkol sa sa one eye cold. Ito nga. Ayan so tungkol doon sa one eye cold. So sabi ni Choco Wolf TV, kapag merong sakit yung kalapati mo, specifically one eye cold, kung nagmamadali ka na gumaling, lalo na isasabak mo sa karera, ihiwalay mo mga dre. Ayan. Pero kapag hindi mo siya ginamot or hinayaan mo lang siyang gumaling, ibig sabihin nun nagkakaroon ng immunity yung kalapate or nagkakaroon siya na mismo ng gamot sa katawan niya para sa susunod na magka one eye cold siya, kaya niyang gamutin ang katawan niya, or most likely hindi na siya tatablan masyado ng one eye cold. Pero kung gusto niyo talagang gamutin, ihiwalay niyo na lang tapos hintayin niyong gumaling. Pero kung nagmamadali talaga kayo, ihiwalay niyo tapos gamutin niyo mga dre. Tapos yung tungkol naman kay Ex Machina, so yung ginagawa ni Ex Machina, hindi niya hinihiwalay at all yung mga pliers niya. Panoorin nyo na lang kay Ex Machina. Credits din sa kanya mga dre. Panoorin nyo rin siya. Hindi ko na mabanggit kung alin doon sa vlog niya mga dre. So kumbaga inahaluan lang niya ng honey plus Peris probiotics yung inumin or yung pagkain ng mga kalapati niya mga tropa. So walang gamot-gamot kay Master Ex Machina mga tropa. Pero yun nga, kapag ang kalapati is
gumaling siya sa isang sakit na hindi nyo ginagamot, ibig sabihin gumagawa ng antibodies yung kanyang katawan or gumagawa ng sariling gamot yung katawan niya. At kalaunan magiging immune na siya sa mga sakit, mga dre, or kaya ng labanan ng katawan niya yung sakit, kung ano man yan, no, mga dre. Pero sa one eye cold yun, sa aking experience sa one eye cold, hindi ko ginamot, ayan, okay na siya. Pero ito sa visit na to, ayan, ikalawang pinakamahal na kalapate, pero baka mas mahal pa yung kalapate nyo, mga dre. Ako kasi kuripot ako tsaka hindi ko kayang gastosan ng malalaki talaga yan. Hindi ako willing gumastos ng mga kalapating 20k. Diyos ko po, ang daming pwedeng paggastosan niya sa 20k. Makabili na ako ng brand new na bike. Ayan. So wala pa rin tayong gamit na training box. Hopefully dumating na yung training box. Kaso nga lang ang malupit niyan, pag dumating yung training box, ubos na yung mga kalapate natin, mga tropa. Ubos na yung pliers. Saan nga ba yung pababa? So bali yung napili kong pagpaliparan ngayon is open area, pero mababa yung elevation, mga tropa. Unlike sa mga pinagpapaliparan natin na bundok or pumunta ng bundok, eto medyo mababa yung elevation, pero open area naman, meron pang kailugan, mga tropa, or parang dam, irrigation, yan, or whatever you may call it. Ayan, so may kasama rin tayong tipler dito, mga tropa. Alright. Go, 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 go! Ano ba yan? Okay ng ina kasi wala tayong training box ayaw pa dumating Ayun na sila. May huli-hulay. Ito yung Pakistani yung laging nag-iisa. Yun, may nag-comment nga para tungkol sa Pakistani, mga dre. So normal lang daw na humiwala yung Pakistani sa mga lipad-lipad na ganyan. Ito naman yung videohan natin, yung grupo, para maganda panoorin. Grupo sila, sana. Ayan yung grupo. Ano. Ito na yung iba. Ayan sila. Kasi medyo malayo na. Ito na yung iba. Ayun, sila na lang tatlo. Ayun, apat apat sila. Ganyan ang gusto ko, yung mga nabibidyohan ko, hindi yung mga masyadong yan. Kaya nga gusto kong gawin content ko palipad gusto ko nagbibideo ko ng mga lumilipad na kalapate talaga nata-challenge ako sinusundan ko talaga ayun ayun oops, remote ng konti, nagkakaiwalay sila. Okay ng ina. Wala na, saan pa? Ayun yan pa sila. Yun may exhibition pa si Gagi. Ayun so pag nagkaroon tayo ng Samsung na S series, mga tropa, o kaya naman ng iPhone, hintayin nyo lang, ma-zoom in natin yan ng malupit-lupit, boy. Ayan. Ayun nagkakaroon nga lang ng effects. So sobrang bilis nila kumilos nagkakaroon ng effects, nakikita nyo na parang nagkakaroon ng ng shadowing. Ayun shadowy siguro itong tatlo na to. Itong tatlo na to yung yung batch 1 natin, mga tropa. Ayun sila magkakasama
Steboy, Mortred, tsaka si Ichi Girl. Kaso umiwala na naman yung isa. Aroy, bumaba sa puno. Gagi, may nakita akong bumaba sa puno dun. Yung Pakistani na yata. Ay, hindi. Ayun, lumilipat pa sila. May nakita pa naman ako nagpaparonda rito, gagi. Ayun yung Pakistani yun, oh. Ay, hindi nakita. Ayun yung Pakistani nga, ayun, oh. So, yun, medyo matagal na tayo nakapagpalipad dito. Okay na yan. Yo, what's up mga dre? Andito na ako sa bahay at mukhang nauna ako sa kanila na makauwi mga dre. Dahil na rin wala naman akong ibang dinaanan, pinuntahan, binili or whatsoever. Basta pagpapalipad na. Basta nang nagpalipad ako, binidyohan ko rekta uwi na mga dre. Basta yun lang yung tatandaan nyo for today's topic mga dre. So kapag one eye cold, kung hindi naman kayo nagmamadaling gumaling yung one eye cold nung kalapate, kung stuck lang yan, isolate nyo lang tapos hayaan nyo siyang gumaling mag-isa. Tapos kung nagmamadali kayo na gumaling, ayun, may dumapo na. Ayun, first time in the history na nabidyohan na dumating sila. Dre, ayan, sino ba to? Si John Arden at si Steboy. Ayan. Naantala na naman yung pagsasalita ko pag i-explain ko. So yun nga, parang may ADHD ako no? Bigla na lang akong nag-iiba ng topic no? So kung maganda naman yung panahon nyo, or panahon sa inyo, try nyo ibilad yung kalapati nyo, try nyo maarawan. Tapos, hayaan nyo lang gumaling yung yung one eye cold. Basta nakakakilos-kilos, nakakalipad-lipad, naaarawan, goods na yun. Pero kung iba yung sitwasyon, isolate nyo, tapos hayaan nyo gumaling. Tapos hayaan nyo na tuyo yung paligid niya mga dre. Kaya nakabalik na sila. May dalawang nauna dito mga tropa. So yun,